Matagal na po nating sinusubaybay na ito at ito may follow-up na tayo kaugnay nung tatlong vessels. Yung MV Waga 98, MV Andakang 3689 at MV Shipping James Bond 007. Naka-anchor po yan sa Manila Port. Mukhang merong mga irregularidad. Ano ba yung Inspeksyon, mga... Oo. may mga nakitang paglabag. Ang problema, may nawawalang animo siyam Na mga Chinese seaman. Oo. Paano nakalusot dun sa... Okay, narito na Commander Michael John Encina, tagapagsalita, Deputy Spokesperson, Philippine Coast Guard. Commander Encina, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning. Yes, good morning, Sir Igan, Ma'am Connie. Apo. Magandang umaga po. Una po, itong tatlong vessels na ito, ano dahilan nila? Ba't po sila naka-anchor dyan sa Manila Port? At anong mga irregularities yung nakita po ninyo? Well, sir, this is a routine activity po Apo. ng ating mga vessel that is conducting operation Opo. here in areas of Manila Bay. So kapag po yung kanilang nature ng operation, which is reclamation, ay nahihinto, nagkakandak po sila ng mga replenishment. So ito po yung nangyari dito po sa mga barkong nakita natin sa Manila Anchorage area. At relative naman po dun sa mga irregularities, these three vessels, primarily, sir, I just want to elaborate. These are all Filipino flag vessels. So the Filipino nature flag of vessel. inspection being conducted by the Philippine Coast Guard, together with cognizant agencies such as the BI, the Bureau of Immigration, the Department of Labor and Employment, and the Marina, sir, Okay. Sir, ay lihitimo po yung ating Lihitimo. ginawang operasyon. pero bakit Chinese seamen po ang Yung kanilang ibang tauhan? Oo. Well, yan po yung report na na-receive po natin. Kaya po nag-create po tayo ng interagency inspection kasama po itong mga involved na mga ahensya po natin upang tukuyin kung yung pong presensya ng mga Chinese nationals na ito ay lihitimo on board a Philippine flag vessel. Because according to RA 9295, all Philippine flag vessel must be manned and operated by Filipino officers and crew lang po. Walang Chinese, walang ibang nationals pala, not particularly Chinese. Actually, Sir Igan, may provisions po ang Marina regarding po dito sa ancillary and supernumerary kung saan allowed naman po tayo na magpa foreign nationals. Kung ito pong activity na igagawin nila ay in a limited time lang po, like 2 to 3 months, transfer of skills and knowledge lang po, doon po sa mga Filipino crew kung saan eventually, after that transfer, mga crew na po na Pinoy ang magmaman at mag-ooperate. Okay. Pero, Gaano katagal ba? Sir, they are almost operating, Ma'am Connie, na almost nasa 3 years almost na po yung namo-monitor natin. Kaya po, this is quite alarming into us. At ito po yung ating tinutukan at tinawag din po natin ng pansin yung mga ahensya. At ang kagandahan po nito, ang Coast Guard vessel po natin ay naging platform para po ma-inspect at ma-deliver po, ma-check po natin kung ano po yung mga pertinent documents na meron po itong mga Chinese nationals and what are their intentions on board. Okay, talaga hubang may nawawalang Chinese seaman? At ilan po? Well, technically, Sir Igan, hindi naman po siya natin masasabing nawawala. Okay. During the course of our inspection lang po, hindi po natin sila nakita. Pero sa logbook po nila, may nakatalaga po doon na 8 Chinese crew na hindi po natin nakita during our operation. Kaya po, ito po yung aming pinagtataka at ang ating pong mga kasamahan sa Marina at sa Department of Labor and Employment ay magbibigay po ng show cause order. Sir, para So, po hindi pa sa sila- may-ari nitong barko. Hindi pa sila nakikita kung nasan sila? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hindi kaya umalis muna sandali. Diba? So, nakabantay tayo doon ngayon, hanggang sa ngayon, Commander? Yes, sir. Nakabantay pa rin tayo doon sa tatlong barkong yan?
Ito po sir, tatlong barkong ito ay minomonitor pa rin po natin as of the moment. Ano? Okay. At the same time, we are also coordinating dun po sa mga ahensya na kasamahan po namin kung ano po yung naging kanilang pinaka-verdict relative dito po sa mga nakita nating findings. At we will conduct coordination with them para po malaman po natin ano pang other measures ang pwede po nating gawin Opo. regarding po dito. Yung isa pong barko, sabi ho ng aming research din, yung MV Xingping 007 ay Chinese flag vessel daw, hindi daw Philippine flag vessel. Negative po, ito pong lahat na binord po natin ay Philippine flag vessel. So, Because kung ito po ay foreign flag vessel, hindi po pwedeng mag-board basta. This must be conducted by the tinatawag po natin na CIQS. okay. Anong ginagawa ni Operations, Quarantine and Security. So, anong ginagawa ng MB Wagan, MB Andakang at Xingping dun sa Manila Port? Bukod sa naka-anchor lang sila, may iba pa ba silang activities? Sir, these vessels are involved po sa reclamation. Reclamation. So, ano? Yes, reclamation po happening here in Manila Bay. Okay. Yes. All of the vessels documents are relevant po, ano. At the same time, meron po silang mga kaukulang dokumento, safety documents po ng barko, yung pong pag-transfer into Philippine flag, meron din po. It's just so happen na ito pong mga Chinese crew on board, yun po yung Questionable. yun po yung nakita natin na hindi po tugma sa kung ano po ang in-apply nila sa AEPs nila. Opo. Sino Sila ho? ba'y, tawag nito? Yung lupa ba nanggagaling sa Zambales? Yung reclamation po Di ng ba, lupa. reclamation, may dala silang lupa pang reclaim. Sila ba'y, Yes, sir. Yes, sila sir. ba'y nanggagaling ng Zambales? O saan lugar sila galing? There are vessels, sir, na doon po kumukuha sa Zambales and then Okay. dinadala po dito. And all of those naman, Sir Igan, no? Wala naman po tayong wala Problema. naman po tayong question about it. Yes, wala May po permit, kasi so, they have okay. all the pertinent Ayun na documents nga po. relative to that operation, but our focus primarily lies on the authenticity po and yung legitimacy ng pagiging presence po nitong mga Chinese nationals on board the Philippine flag. Okay. Okay. Sir, yun yung tanong ko sa inyo kanina, balikan ko lang. Dahil nabanggit nyo po na ito ho ay mga lihitimo, 'di ba, na kumpanya naman, yung tatlong vessels na ito. Pero kung nakitaan ho na sabi nyo nga dapat tatlong maximum of 3 months lang yung mga foreign mga employees nila diyan, hindi ba? Ito 3 years na ho. Ano ho ang magiging effect nito doon sa kanilang lisensya na lihitimo sa ngayon? Pwede ba silang mapastop po? Ano ho ang ating update ba doon? Well, according po sa ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment, I don't want to preempt anything, ma'am, no, because they are still analyzing and checking all the document cross-matching kung yung in-apply po ba nung kumpanya at nung foreign nationals ay tugma kung ano po yung ginagawa niya. But just in case na ito po ay hindi congruent with what they applied, posible po na ma-revoke po yung mga in-issue na AEPs, yung Alien Employment Permits nila. And subsequent to that, according po dun sa ating mga kasamahan din sa DOLE, they will endorse that irregularity to the BI for revocation as well of their visa. Kasi tatlong taon, 'di ba? Parang kung ito ho ay may irregularidad, naku, nakagawa na sila ng napakatagal na panahon po at dapat siguro may managot din from the agencies na dapat nangangasiwa din ito. Yes, ma'am. No, kaya po gusto pong we want to give the fair justice din naman po doon sa mga ahensya para po pinatawag po din sila ng ating mga kasamahan sa DOLE, ma-explain po yung side nila bakit po ganun nga. At ang kagandahan po dito, Ma'am Connie, Sir Igan, nakita po natin na yung pong ginagawa na ganito is salungat po dun sa RA 9295 at yun po din ang kagandahan ng ganitong joint operation in which yung pong ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment at sa Marina ay na-maximize din po na ma-check ito pong nature of activity ng mga foreign nationals conducting maritime operation within our maritime jurisdiction. Pakidetalye po yung 92-95.
Ano po yun? Yan po sir, it states that all Philippine flag vessel po must be manned and operated Ng Pinoy. Ng Pinoy. be operated by a Filipino officer and crew po. Okay, pero yung 8 nasa radar na natin. Alam Of course, na yes sir. alam natin kung nasaan sila. Tinututukan po natin yan. alam na Baka- hindi, Yung po yung ano sir, kaya po pinatawag natin yung pong may-ari ng vessel para pagpaliwanagin kung ito po bang nasa crew list nila, doon po sa record nila ay tugma at tama Oo. at bakit wala po on board. baka nagmerienda lang sa Baka sa may reclamation. Maraming Nasa Chinese mall lang. restaurant doon. Ay, Commander Thank you Encina, po. ingat po kayo. Salamat po sa pagbibigay ng Sir Igan. detalye. Opo, maraming salamat Sir Igan Manconi. Good Thank morning you, po sa sir. inyo. Good morning! Commander Michael Jan Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Oh, yan. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.